Tayo po ay magpapasimula na sa ating congregational prayer. Bago po ang lahat, atin pong ihanda ang ating mga sarili para sa pananalangin. Sige po tayo ay magpalinis at magpray sa umagang ito. Hallelujah, Lord God. Hallelujah, Lord Jesus. Salamat, Panginoon, sa umagang ito. Salamat po, Panginoon, sa panibagong buhay at kalakasan at taglay ng bawat isa sa amin, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Bagaman nakakaranas, Panginoon, ng sobrang init ng panahon, narito kami, Panginoon. Linisin mo po ang bawat isa sa amin, Panginoon. Siyasatin mo ang aming mga puso't isipan. Ihanda mo po ang aming mga puso, ang aming isip, ang aming buong pagkatao, Panginoon, sa umagang ito. Linisin mo po kami, Panginoon, sa aming mga nagawang kasalanan, sa aming mga pagkukulang, mga nasabing salita na hindi nakalugod sa iyo, Panginoon, sa aming mga inisip. Lord, patawarin mo kami. Pakalinisin mo po ang aming mga puso't isipan, ang aming labi, Panginoon. Tulungan mo po ang bawat isa sa amin, Panginoon. Ikaw lamang ang nakababatid, Panginoon, ang nilalaman ng aming mga puso't isip. Siyasatin mo po ang bawat isa sa amin. Ihanda mo po kami, Panginoon, sa malaking gagawin mo sa umagang ito. Salamat po, Panginoon, sa kapatawaran, sa walang hanggang pag-ibig sa bawat isa sa amin, Panginoon. Sa iyo, Panginoon, ang pinakamataas na papuri, pasasalamat at pagsamba. In Jesus' name we pray. Amen. Ang atin pong prayer request ay ang atin pong pastor. Masama ang pakiramdam, may ubot sipon. Atin pong ipag-pray. Maging si Ella po, nakakaranas ng dysmenorrhea. Nahihirapan po siyang bumangon. Sabay-sabay po nating ipag-pray sa umagang ito. Yes, Father God, sa umagang ito, Panginoon, narinig mo po, Panginoon, ang dalangin ng bawat isa sa amin para po, Panginoon, sa aming pastor. Siya po ay nakakaranas, Panginoon, ng ubo, sipon, pananakit ng katawan. Lord, ang aming panalangin, ang patuloy na kalakasang nagmumula sa iyo, patuloy na maranasan, Panginoon, ni Pastor Nel, O God, sa mga pagbabiyahe, Panginoon, ang traveling mercy na nagmumula sa iyo, paranas mo po sa kanya, O God, ang patuloy na kalakasan ng lupang katawan, maayos na pakiramdam. Lord, iparanas mo po sa kanya upang magampanan, Panginoon, ang kanyang mga pagmiministeryo, O God. Patuloy na ingatan mo po siyang lagi, samahan, pangunahan, O Lord.
maging si Ella, Panginoon, sa kanyang nararanasang dysmenorrhea, O God. Ikaw po, Panginoon, ang magpagaling sa kanya, ang maayos na pakiramdam, patuloy na maranasan ni Ella, O God. Maging ang mga kapatid namin, Panginoon, sa kanila po, Panginoong kinauupuan, may mga prayer request na hindi nasabi. Lord, katagpuin mo ang hiling ng bawat isa sa amin, O God. Ang kagalingan sa mga nararanasang karamdaman, ang mga pangangailangan, O God, lalo higit, Panginoon, ang spiritual need ng bawat isa sa amin. Tulungan mo kami, Panginoon, palakasin mo ang bawat isa sa amin, lalo na, Panginoon, sa panahon ng paghayo, O God. Pangunahan mo po ang bawat isa sa amin. Muli, Panginoon, kiniklaim na namin ang katagumpayan sa lahat ng aming mga panalangin, O God. Sa iyo, Panginoon, ang pinakamataas na papuri, pasasalamat at pagsamba. In Jesus' name we pray. Amen. Good morning po. Okay. So, para po sa ating starter pa. Okay. So, inanyayahan ko pong tumayo ang bawat isa. Maaga pa naman na, no? Alas 8. Okay, tayo. Yan. So, bago po ba tayo pumasok dito, siguradong walang mga negative toxins sa katawan. Okay, alisin muna natin ang kahit anumang negative toxin sa ating katawan kahit kaunti lamang. Okay? Joke lang. Okay, inhale. Hold. 1, 2, 3, exhale. Exhale nyo ng mas malakas para mawala yung toxin sa ating katawan. Okay, inhale. 1, 2, 3, exhale. Ang inhale po, pasok sa ilong. Tapos, basta siguradong nag-toothbrush, pag in-exhale, nakabilog ang bibig. Hindi yung garne. Hindi ganyan. Okay, again. Inhale. 1, 2, 3, exhale. Yeah. Aray. Ano yun? Okay. So, ito iwagayway ang ating mga kamay. Galaw-galaw. Yan. Yan. Iba, hindi daw maitaas, makikita ang kilikili. O, di ba? Okay. So, ngayon po, ito kasi ang left side natin ay, ang tawag dito, punong-puno, ate, ay, aray po punuin din natin mamaya. Mainit daw. Okay, sige po, makakaupo na. Okay, thank you po sa inyong cooperation. Yan po'y pagre-ready para sa ating pag-aawitan mamaya. Dahil i-welcome po natin ang ating bagong lumang kasapi na namis ng praise team, si Ate Jimna. Okay, so ito po ang ating mga pahayag. Yan, sa tema po natin for the month of April ay evangelism. Next. Yan, sa ating pong pagpapatuloy ng ating family altar, ang presider and opening prayer, ang Ate Ella, ang speaker po ay si Pastor. Sa ating pong prayer meeting, ang ating pong opening prayer, ang Ate Janet, ang song leader and offertory prayer, ang Ate Ami, speaker po ay si Pastor. Sa ating pong worship service next week, ang ating pong opening prayer, ang Ate Lenlen, ang offertory prayer, ang Ate Janet. Yan. Speaking of special number. Yan. Tayo ay mga ningas kugon sa special number. Sa una lang, nakakalimutan na. So, nire-remind po na bigyan din naman natin ng time ang ating special number. Kasi di ba pag napapansin nyo, pagkatapos ng message natin, mag-o-offertory, ay kasunod na agad ay ang ating dalangin pastoral. Kakaawa naman ang nag-speak, hindi na nakakapahinga ng kaunti ang lalamunan. So, atin pong ang special number at syempre doon po makikita sa bawat isa talaga yung kung paano din kumikilos. Di ba po ang Lord sa atin? At saka yung ano nga yung isa pa?
sa testimony. Kung gusto niyo po, hindi po ako nag-a-assign ng testimony. Kung sino po ang may gustong humarap sa unahan, ay pwede naman pong magsabi. Meron naman po tayong guidelines kung paano gumawa ng testimony. Itanong nyo lang po sa kahit sinong, sa secretary ng LCC po, si Ate Lenden. So, ang speaker po ay si Jack LB, ang ating pong usher, ang Ate Iris. So, patuloy po tayo nagpapatuloy sa ating mga gatherings. Ang Youth Thursday, ang Calgab Cell Group Meeting, yan, kahit nga daw po wala ang ating mga manggagawa, nagpapatuloy pa rin, tsaka lalo na doon sa compound ng mga Tita Gloria. So, yun po. At ang YMO. Ganun din ang, yan, ang dami po ng palakpakan po natin ang Panginoon, ang dami po ng sa Tuwi Mission. Madami. Okay. At ang Lamb Cell Group Meeting. Okay. So, ang ating pong cleaners, okay, babawi daw po ang mga babawi, YMO at Calcam. Happy birthday po kay Ate Arlene sa April 15. Ang Ate Grace sa April 16. Ang Lula Ingay, wala pa ang Lula Ingay, sa April 16 din po. Ang Kuya June sa April 17. At happy anniversary po kina Ineng, wala pa rin. Kina Ineng at ang Tito Danilo sa April 15. At kina Kuya Isal at Ate Irma sa April 17. Ang dami nating celebrants. Yan, happy birthday and happy wedding. Yan mga kapatid, magandang umaga po muli sa bawat isa. Tayo po ay magsitayo at magsisimula po tayo sa ating gawain. Hingin po natin ang presensya ng ating Panginoon sa umagang ito. Patuloy po tayo manikluhod sa kanyang banal na presensya, sa kanyang pagsama, ang kanyang pag-ibig ang ating maranasan sa umagang ito. Sa mga kasama po namin sa online, mga kapatid, samahan niyo po kami sa awiting ito. Halina't sumamba sa Panginoon. Dumulog po tayo sa umagang ito. Hingin po natin ang kanyang pagsama sa ating awitan. Mga kapatid, maaari kang manalangin sa iyong mga kinatatayuan. Panalangin ng pasasalamat sa buhay na ipinagkakaloob sa bawat isa. Hallelujah. Panginoon, sadyang napakabuti mo sa buhay ng bawat isa. Kaya naman, Panginoon, lumalapit kami, O Diyos. Dinggin mo ang aming panalangin, ang aming awitin, O Panginoon. Yes, Father God, we give you praise. Sa iyong biyaya, ako ay namamangha. Sa iyong kalinga, panganib ay di banta. Sa pag-ibig mo, palaging ligtas ang puso. Mangusap ka, O Panginoon, lingkod mo'y nakikinig. Mangusap ka, lingkod mo'y nakikinig. Sa ingay man, bulong mo'y natatangi. Pag-asa'y ikaw, sa'yo puso ko'y tatahan. Sandigan ng puso ko ay nahanap sa'yo, Kristo, pangalan mo. Mga kapatid, patuloy natin hingin ang kanyang presensya. Mangusap ka, lingkod mo'y nakikinig. Lingkod mo'y nakikinig. Sa ingay man, ang iyong
aming bulong ay natatangi, O Panginoon. Mo'y natatangi, pag-asa ikaw, sa'yo puso ko'y tatahan. Sandigan ng puso ko, ikaw, O Panginoon. Sandigan ang puso ko ay nahanap sa'yo, Kristo, pangalan mo, kanlungan ka. Sandigan ng puso ko ay nahanap sa'yo, Kristo, pangalan mo, kanlungan ka. Kailan pa man, kailan pa man, kailan pa man. Sa mga oras na ito, mga kapatid, patuloy nating hingin ang kanyang pagsama. Kailanman ay hindi tayo lalayo, hindi siya lalayo sa bawat isa. Kailanman ay hindi siya mawawala. Kailanman ang ating Diyos ay hindi magbabago sa buhay ng bawat isa. Kaya mga kapatid, habang tayo nakatayo, magsambit tayo ng pasasalamat, panalangin, ng patuloy na pagsamba sa ating Panginoon, sapagkat siya ang ating Diyos na ating maaasahan sa lahat ng pagkakataon. Kailanman hindi siya lalayo. Kailanman di lalayo, ikaw ang kaligtasan ko, binabalot ng iyong lakas, sa piling mo ako'y ligtas. Kailanman di lalayo, ikaw ang kaligtasan ko, binabalot ng iyong lakas, sa piling mo ako. Minsan pa, kailanman hindi lalayo, kailanman di lalayo, ikaw ang kaligtasan ko, nabalot ng iyong lakas, sa piling mo ako'y ligtas. Sandigan ng puso ko ay nahanap sa'yo, Kristo, pangalan mo, kanlungan ka. Sandigan ng puso ko ay nahanap sa'yo, Kristo, pangalan mo, kanlungan ka. Oh, Panginoon. Sige po mga kapatid, tayo ay manalangin. Aming Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Tunay nga, Panginoon, Ikaw ang aming sandigan. Ikaw ang aming kanlungan, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa dakilang pag-ibig mo sa bawat isa sa amin, O God. Salamat, Panginoon, sa kapangyarihan mo, Panginoon, na patuloy na kumikilos sa bawat isa sa amin, O God. Salamat, Panginoon, sapagkat lagi kang nariyan. Hindi mo kami iniiwanan. Hindi mo kami pinapabayaan, Lord. Salamat, Panginoon, sapagkat tapat ka sa bawat isa sa amin.
Salamat, Panginoon, sapagkat ikaw ang aming Diyos na mabuti. Ikaw ang aming Diyos na kamangha-mangha, Panginoon. Salamat. Salamat, Panginoon, dahil mahal mo kami. Salamat, Panginoon, sa kalakasan, sa buhay, sa bawat hininga, na patuloy na ine-extend mo sa bawat isa sa amin, hindi man kami karapat-dapat. Salamat, Panginoon, sapagkat naririto kami, Panginoon, na magpupuri, sasamba sa iyo sa Espiritu at katotohanan. Panginoon, sa oras nito, naririto kami sa iyong harapan. Humihingi ng kapatawaran. Tumatawag sa iyong pangalan. Nagpapalinis sa lahat ng aming karumihan. Sa lahat ng aming kalikuan, Panginoon. Sa lahat ng aming kapabayaan, katamaran, Panginoon. Patawarin mo nga kami, Panginoon, O God. Patuloy na linisin ang aming mga kaisipan laban sa karumihan ng mundong ito, Panginoon. Lord, tunay na ikaw ang aming Diyos na mapagpatawad. Masumpungan mo kami, Panginoon, na hindi maabuso ang iyong awa at habag sa bawat isa sa amin, Panginoon. Sa grace and mercy na patuloy mong ine-extend sa bawat isa sa amin sa araw-araw, maraming salamat, Panginoon. Napakabuti mo sa buhay ng bawat isa sa amin, O God. Lord, sa oras na ito, Panginoon, samahan mo kami. Ang banal na Espiritu, Panginoon, ang patuloy, O God, na mangusap sa bawat isa sa amin, Panginoon. Ibuhos mo ang iyong mayamang pagpapala sa bawat isa sa amin, O God. Anoint us, O Lord. Hallelujah. Ang bawat isa, Panginoon, maging sa online, O God. Lord, abutin mo ang bawat isa sa amin. Mangusap ka, O Lord. Hallelujah. Ikaw ang aming maranasan sa oras na ito, Panginoon. Sa araw nito, Panginoon, O God. Hallelujah, Jesus. At patuloy, Panginoon, itinataas namin, O Lord, ang music team, Panginoon. Patuloy nga, Panginoon, na ikaw ang gumabay sa kanila, Lord. Anoint them, O Lord Jesus. Hallelujah. Ang bawat isa sa amin, Panginoon, O Lord, bigyan mo ng karunungan, bigyan mo ng kaunawaan, Panginoon, upang maunawaan ang iyong mga salita na mahahayag sa araw na ito, Panginoon. Gayon din ang iyong manggagawa, Panginoon, ang iyong lingkod na gagamitin mo, Panginoon, upang ipahayag ang iyong mensahe. Lord, bigyan mo siya ng karunungan. I-anoint mo siya, O God. Langisan mo ang kanyang mga labi, O Jesus. Gayon din, Panginoon, ang bawat isa sa amin, Lord, sinasaway namin, Lord, sa lugaring ito, anumang gawa at ang kanang kaaway, Panginoon, maging sa online, Lord. Kayo ang patuloy na magprotekta sa bawat isa sa amin ng iyong kabanal-banalang dugo, Panginoon. Pang anumang distraction, Lord God, pagsalangsang ng kaaway, Lord, hindi magtagumpay. Hallelujah, sa pangalan ni Jesus. Hallelujah, Jesus. Gayun din, Lord, itinataas namin ang aming manggagawa, ang aming Pastor Nelvin, Lord. Patuloy na bigyan siya ng kalakasan, Panginoon, kagalingan sa kanyang nararanasan, Panginoon. Sa oras na ito, Panginoon, ikaw ang aming dakilang Diyos na mahabagin, O God. Hallelujah. Ang kalakasan ay kanyang maranasan, Panginoon. Lord, sa mga programa ng aming church, Lord, sa mga misyon, Panginoon, Lord God. Sa evangelism, Panginoon, Lord, samahan mo kami. Patuloy na bigyan kami ng karunungan, ng katapangan, O God. Hallelujah. At anumang gawa ng kaaway, Lord, ay amin ang sinasaway in Jesus' name. Hallelujah. At dinaangkin na namin, Panginoon, ng katagumpayan, O God. Maging, Panginoon, sa kabuuan ng gawain para sa iyo sa araw na ito, ay inaangkin namin ang katagumpayan, Panginoon, sa iyong makapangyarihang pangalan, O God. Makapagpahinga kami sa iyong presensya. Ikaw ang aming maranasan, Panginoon. Tunay nga, Panginoon, walang katumbas ang kagalakan na kami ay maranasan ng iyong presensya, Panginoon. Hallelujah. Sa iyong presensya, naroon ang aming kapahingahan. Sa iyong presensya, naroon ang comfort, Panginoon. At patuloy, Panginoon, na sa iyo namin hanapin ang comfort at hindi sa tao, O God, at hindi sa mundong ito, Panginoon. Hallelujah.
Sa iyo kami tumawag, Panginoon, sa oras na kami nabibigatan, O God. Hallelujah, Lord. Maraming salamat sa pag-asa na patuloy mong binibigay sa amin sa oras na kami ay bibigay na. Lord, salamat, Panginoon. Kulang ang lahat ng aming mga salita upang maibalik namin ang lahat ng papuri, pasasalamat sa iyong dakilang pangalan. Kaya naman, Panginoon, sa iyo lahat ng papuri, pagdakila, pagluwalhati sa pangalan ni Jesus. Amen. Buong galak nating purihin ang ating Diyos. Kailanman di lalayo, ikaw ang kaligtasan ko. Binabalot ng iyong lakas, sa piling mo ako. Lahat ko, binabalot ng iyong lakas, sa piling mo ako'y ligtas. O kailanman di lalayo, ikaw ang sapagkat ikaw ang kaligtasan ng Panginoon. Salamat o Panginoon sa iyong lakas, sa piling mo ako'y ligtas. Sandigan ng puso ko ay nahanap sa iyo, Kristo, pangalan mo. Kanlungan ka, sandigan ng puso ko ay nahanap. Salamat, Panginoon. Kristo, pangalan mo. Kanlungan ka, kailan pa man. Sabihin natin sa Panginoon, kailan pa man. Kailan pa man. Kasabay ng ating pagpalakpak at pagpupuri, ang ating pag-awit sa Panginoon. Sa mga oras na ito, binabalik namin sa iyo, O God, ang pagpupuring ito. Yes, Father God, patuloy ka naming sasambahin sa Espiritu at katotohanan. Hallelujah! Palakpakan po natin ang ating Panginoon, yung malakas na malakas para sa Kanya. Hallelujah! Tunay nga po na napakasarap magpuri sa ating Panginoon. Kailan pa man ay hindi siya nagbabago. Tunay po ba na ang ating Panginoon, siya ang ating kalakasan? Siya ang kailangan natin. Parang iisa lang yun ang nag-amen. Parang hindi yata ganun na. So, i-declare po natin na ang ating Panginoon, ang ating pag-ibig. Amen? Amen! Kahit mainit, hindi magmamaliw ang kainitan ng ating pagpupuri sa Panginoon. Amen? Amen! Palakpakan po natin ang ating Diyos. Malakas na malakas minsan pa. Siya ang ating kalakasan. Sige nga po, kanina pinataas ng ating mga kamay. Ulitin po ulit natin. Kasi parang nagkukulang yata ang ating energy. Sabi sa ating awitin, ang kailangan ko ay ang pag-ibig mo. So dapat ipatunayan natin, ihayag natin na ang ating kalakasan, ang ating kagalakan ay nagmumula sa ating Diyos. Amen! Langit po ba ang ating nararamdaman? Sumigaw ng amen! Amen! Hallelujah mga kapatid! Tayo po ay umawit sa Panginoon. Sasamba po tayo ngayong umagang ito. Halina't magkamayan! Umalis po tayo sa ating upuan. Ipakita natin na ang hatid ng ating Diyos na langit na nararamdaman ay talagang makikita mo sa buhay ng bawat isa. Huwag kang mahiya! Ang kailangan ko ay pag-ibig mo, O Diyos, sa buhay kong ito. Ang kagalakan mo. Parang walang naalis sa upuan. Naririnig po ba ako? Ikaw ang
Umalis po tayo sa ating upuan. Kamayan po natin ang mga kasama natin ngayong umagang ito. Sige po, tayo uminat-inat. Habang umaawit tayo mga kapatid, huwag ka nang mahiya. Hallelujah! Langit ang aking nadarama. Bakit parang walang naalis? Mga kapatid, rinig mo ba ako? Ang puso ko'y sumisip. Yan! Ipahayag po natin na ang ating Diyos ang dahilan kung bakit tayo naririto. Sapagkat langit ang ating nadarama. Ay pag-ibig mo, O Diyos, sa buhay kong ito. Ang kagalakan mo ay kalakasan ko. Ikaw ang nais ko. Ikaw lamang ang pupuri. Ang pangalan mo, dadakilain. Wala na sa'yo may hahambing. Ang awit ko iyong langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sumasap, langit ang aking nadarama. Parang hindi langit ang nadarama. Ipakita natin, ipahayag natin sa buong mundo ng ating Diyos ang ating kailangan. Mga kapatid, itaas natin ang ating mga kamay para sa ating Diyos bilang pagpupuri, paghahayag ng kanyang kagalingan, ng kanyang kalakasan. Ikaw lamang, Panginoon! Ikaw lamang ang pupurihin, ang pangalan mo'y dadakilain. Wala na sa'yong may hahambing. Ang awit ko, minsan pa, ikaw lamang! Ikaw lamang ang pupurihin, ang pangalan mo'y dadakilain. Wala na sa'yo may hahambing. Ang awit ko'y, kaya naman, sumigaw! Langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sumasang, langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sumasamba. Kapag sa'yo'y sumasamba. Sabihin natin sa Panginoon, hallelujah! Kapag sa'yo'y sumasamba. Tunay nga, Panginoon, na langit ang aming nadarama sa mga oras na ito. Purihin ka, sambahin ka ng buong kagalakan. Hallelujah! Salamat, O Diyos. Salamat, O Diyos. Salamat, O Diyos. Yes, Father God. Tunay nga, Panginoon, na sa kabila ng mainit na panahon, O Panginoon, ang aming nararanasan, hindi mapipigilan, Panginoon, ang aming pagpupuri sa iyo sapagkat sa oras na kami sumasamba, langit ng aming nadarama. Ganon kataas, Panginoon, ang level ng iyong pagmamahal sa buhay ng bawat isa. Kaya kami nananatiling nakatayo at sumasamba sa iyo, Panginoon. Marami man, Panginoong, pagdaraanan no nakaraang linggo. Maraming pagod. Pero Lord, tunay nga na ikaw ang kaligtasan namin. Ikaw ang kapahingahan namin, Panginoon. Kaya ngayon, O Diyos, magpupuri kami. Sasamba kami sa iyo, Panginoon. Wala na kaming hahanapin pa sapagkat ang kapayapaan ay nagmumula sa iyo, O Panginoon. Samahan mo kami, O Diyos. Tanging ikaw ang mapupurihan sa Espiritu at katotohanan. Mabigyan ng kadakilaan ng aming mga boses, Panginoon, ng aming mga awit, Panginoon. Yes, Jesus Christ. Kapayapaan nagmumula sa'yo. Tunay nga, O Diyos,
kaligayahan ay nakamit sa piling mo. Kaligayahan nakamit sa piling mo. Minsan pa, sambitin natin ang buong puso. Kapayapaan nagmumula sa iyo, O Diyos. Kapayapaan nagmumula sa iyo. Ang kaligayahan ko, kaligayahan nakamit sa piling mo. Wala nang nanaisin pa, kundi mamalagi sa piling mo, aming Ama. Wala nang papantay sa iyo. Sa piling mo. Minsan mga kapatid, patuloy nating awitan ang ating Panginoon sapagkat siya ang ating kapayapaan. Siya ang ating kaligayahan. Sa Kanya lang natin lahat matatagpuan. Kapayapaan nagmumula sa iyo. Ang kaligayahan ko, kaligayahan na nakamit sa piling mo. Wala nang hahanapin pa, wala na nanaisin pa, kundi mamalagi sa piling mo, aming Ama. Wala nang babantay sa iyo, nag-iisang Panginoon, kaya ang naisin ng puso ko sa piling mo. Minsan pa mga kapatid, wala nang hahanapin pa, kundi ikaw, Panginoon. Wala nang hahanapin pa, wala nang nanaisin pa, kundi mamalagi sa piling mo, aming Ama. Wala nang babantay sa iyo, nag-iisang Panginoon, kaya ang naisin ng puso, kaya ang naisin, kaya ang naisin. Minsan pa, sabihin natin sa Panginoon, kaya ang naisin ng puso ko sa piling mo. Lagi kang pupurihin, lagi kang pupurihin. Mga kapatid, ito yung pagkakataon na sambitin natin ito sa Diyos, na sa kabila ng mga pinagdaraanan natin,
mananatili tayong magpupuri sa ating Diyos. Walang iba. Magpapasalamat. Puso ko ikaw Minsan pa, lagi kang pupurihin. o itatanghal kita. Itatanghal ang ngalan mo. Pasasalamat ay sa'yo. Pasasalamat ay sa'yo. O Diyos, Lagi sa lahat ng pagkakataon, nanaisin. Ikaw ang nanaisin ng aking puso. Ikaw lamang, walang iba. Yes, Father God. Puso ko Minsan ikaw pa, lamang. awitin natin ang buong puso. Lagi Yes, O God. pupurihin. O Panginoon. Itatanghal ang ngalan mo. Pasasalamat ay sa'yo. Pasasalamat ay sa'yo. Narito kami, Panginoon. Lagi kang nanaisin. Ikaw lamang, wala ng iba. Sa puso ko, ikaw lamang. Ikaw lamang, walang iba. Sa puso ko, ikaw lamang. Sambitin natin ang pangalan ng ating Panginoon. Jesus. Panginoon, sa namin, O Diyos, ibinabalik ang pagpupurit pagsamba sa umagang ito. Tunay nga na natagpuan mo ang bawat isa, kaya naman magbabalik kami ng pagpupurit pagsamba sa dakila mong pangalan ng lahat ng nagpupuri. Magsabi ng Amen, Amen. Manatili po tayong nakatayo. Samahan niyo po ako sa pagbasa sa Roma chapter 1 verse 16. Yan. Sabay-sabay po nating basahin. Hindi ko ikinahihiya ang mabuting balita tungkol kay Kristo, sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat nananampalataya, unay sa mga Hudyo at gayon din sa mga Grego. Pagpalain po ng Diyos sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Tayo po'y manalangin. Lord, maraming salamat po, Panginoon. Salamat sa iyong biyaya sa bawat isa sa amin. Salamat po, Panginoon, na ang bawat isa narito ngayon upang sumamba, magpuri sa iyong dakilang pangalan. Tunay nga po, Panginoon, napakabuti mo sa buhay ng bawat isa sa amin. Lord, sa mga sandaling ito, we pray na pangunahan niyo po kami, ang iyong lingkod. Kayo po ang patuloy na magbigay ng wisdom at patuloy na maranasan ng bawat isa sa amin ang pangungusap ng banal na Espiritu sa aming pag-aaral ng iyong mga salita. At patuloy, Lord, na maitaas namin ang iyong dakilang pangalan. Luwalhatiin ka po sa pangalan ni Jesus. Amen. Makakaupo na po ang bawat isa sa atin. Good morning pong muli. Ano po? So, yan. Magandang umaga po sa bawat isa sa atin sa mga sandaling ito. Ano po? Salamat sa Panginoon sa presensya ng bawat isa. Kahit napakainit po ng panahon. Yan. Welcome po nakalimutan ko tuloy, ang apo ng Nanay Ingay, si Rose Ann. Yan. At saka ang kanyang baby. Yan. Salamat po sa Panginoon. Nakasama muli natin si Ate Rose Ann. Yan. Tayo po ay, bagamat nga po mainit ang panahon, nag-8 o'clock na tayo pero napakainit pa rin po ng panahon. Ano po? So, salamat sa Panginoon sa pagbibigay sa atin ng kalakasan. Ano po, at buhay sa kabila nga po ng panahon na ating nararanasan. Ingat-ingat lang din po tayo mga kapatid. Ano po? So, sa umagang ito, si Pastor po ay nasa Lumanyag. Yan, speaker po siya doon. Kahit medyo masama po ang pakiramdam niya, kaya lang wala po talagang mag-speak sa Lumanyag. So, sa umagang ito, patuloy po tayo mag-aaral. Actually, ito po ay parang part 2 ng message ni Pastor. Ano nga po yung message ni Pastor last week? Sino pong nakakaalala pa? The need of preaching the gospel. Ano po? The need of preaching the gospel. So, ngayong umaga po, ang pag-aaralan natin ay parang parehas din. Ano po? The need of sharing the gospel. Ano po? The need of sharing the gospel. Noong isang linggo po, sabi doon, tinignan ko, kasi noong isang linggo nagtuturo ako sa mga bata habang nagpipreach si Pastor. Sabi ko, Daddy, baka magkaparehas naman yung message natin. Kasi nasabi niya na
Mami, ang iyong topic ay the need of sharing the gospel. Sabi ko, parehas lang yon, sharing at saka preaching. Parehas lang pagbabahagi ng salita ng Diyos. Although yung preaching, kapag nagpipreach, nandito ka, parang walang interaction, ganon. Ayun po talaga yung ano ng preaching. At pag sharing ay pwedeng merong mga interaction. Pero parehas lang din po yon. Ano po, so sabi ko, sige, magpa-part 2 na lang ako ng the need of sharing the gospel. Ano po, nung isang linggo, napag-aralan po na bakit nga daw po ba kailangan na ibahagi, bakit mahalaga na ibahagi ang salita ng Diyos? Because, una po ay, men are, ano kaya? Hindi nyo na po ba tanda? Okay, men are under sin. Ano pa po? Sabi dyan, pangalawa, at ang pangatlo po ay, okay, yan. Tapos may mga ano pa po siya, sinabi doon. Ano po. So, eto po, ngayong umaga, the need of sharing the gospel. Tayo po ay nasa panahon ng nangangarap. Ano po, nangangarap ng ating church, hindi lamang sa tuwi, na tayo ay nakapag-establish ng church doon. Salamat sa Panginoon, kahapon po marami sila. Although napakainit po talaga ng panahon, pero marami po sila kahapon. So salamat sa Panginoon at hindi pa tayo nagha-house to house doon, pero yung mga tao doon, nakita po natin, lalo na yung mga taga-Unzon, ano po, marami silang dumalo kahapon and we are planning na magkaroon ng house to house. Ano po. Pero dito po sa Baligbago, tayo po ay nagtitraining para po sa ating pag-share ng salita ng Diyos. We are planning po na magkaroon din po ng house to house para po sa maibahagi ang Word of God, ano po, to expand God's kingdom, ano po, para po ang maibishare, maibahagi ang salita ng Diyos sa mga taong wala pa nito. Why it is so important for the church to share the gospel? Bakit nga po ba ito ay napakahalaga? Bakit nga ba napakahalaga sa ating iglesia? Why it is so important for the church to share the gospel? Bakit nga po ba napakahalaga sa ating iglesia na maibahagi ang salita ng Diyos? Lagi po nating naririnig yan, kahit saan, kahit kaninong mga preacher. We need to share the gospel. Bakit nga ba? Una po, kasi hell is real and eternal. Ano po? Hell, ang impyerno ay totoo at pangwalang hanggan. Kung tayo ay may eternal life, ang hell po ay eternal din. Kapag napunta doon ang tao ay pangwalang hanggan po yun. Kaya ito po yung unang-unang rason bakit natin dapat na ibahagi ang salita ng Diyos. Dahil ang impyerno, totoo po siya. Ang impyerno, ito po ay eternal. Doon sa ating pinag-aaralan ito. Siguro sa ulo na natin ang verse na ito dahil linggo-linggo nating pinag-aaralan sa ating pong training. Sabi po sa Romans 6:23, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Ano po, sabi po dyan, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. At yung kamatayan po na tinutukoy dito, hindi lamang kamatayang physical. Not only itong physical na body na ito, alam po natin lahat tayo ay hahantong diyan sa kamatayang physical. Lahat tayo mamamatay. Ang hindi lamang po makakaranas nito ay yung aabutan ng rapture. Ano po, at hindi natin alam kung kailan mangyayari yon. Kaya po, lahat tayo dapat na maging prepared dito. Sabi po ay, totoo ang impyerno, ito ay pangwalang hanggan. Kasi nga po yung kamatayan na sinasabi dito, not only our physical body, ano po, tatlo po ang sinasabi ditong kamatayan. Una, ito, physical, lahat po tayo mamamatay. Nung nagkasala po si Adan at si Eva, ito po yung consequence mamamatay tayo physically. At during that time din po, namatay sila spiritually. Bakit po? Nahiwalay sila sa Diyos. Dahil sa
kasalanan. Sabi nga po ay, ang kasalanan po ang naging dahilan upang mahiwalay tayo sa Diyos. At yun po ay kamatayang espiritual. Yung pagkahiwalay natin sa Diyos, yun po ay kamatayang espiritual. At ang nakakatakot po dahil dahil may kamatayang espiritual, may kamatayang pangwalang hanggan. Walang hanggang kamatayan. Yun po yung sabi nga po ay contrast noong eternal life. Ano po, ang kamatayang walang hanggan, ayun po yung buhay doon sa impyerno. Mahalaga na ipangaral natin ang salita ng Diyos dahil sa ang impyerno ay totoo. Doon sa ating main verse kanina, sabi, hindi ko ikinahihiya ang mabuting balita. I am not ashamed of the gospel because it is the power of God for those who believe. Sabi po doon, mga kapatid, I am not ashamed. Tayo po ba ikinahihiya natin ang mabuting balita? Marami pong tao nahihiya na mag-share ng gospel. Totoo po ba o hindi? Nahihiya tayo or natatakot na mag-share ng gospel. Pero tingnan po natin, sabi po ni Pablo, hindi niya ikinahihiya ang mabuting balita sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat nananampalataya. Kung hindi po natin isi-share ang gospel, hindi nila malalaman na ang hell ay totoo, na ang hell ay eternal. At sinasabi nga po dun sa Romans 6:23, ano po, kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, not only physical but spiritual and eternal. At ang sinasabi po ay, ito ay doon sa impyerno. Yan. Sabi po sa Pahayag 20 verse 15, itinapon sa lawang apoy ang sino mang hindi nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay. Tingnan niyo po 20 verse 15 ng Pahayag, itinapon sa lawang apoy. Ano po yung sinasabing lawang apoy na yan? Yan po yung sinasabing impyerno. Ano po? Yan po yung walang hanggang kaparusahan. At ang lahat ng tao na walang pagkakilala sa ating Panginoon, saan po pupunta? Diyan po. Sa eternal, eternal death. Doon sa naglalagablab na apoy, sopre. Sabi po doon sa, hindi ko po nailagay dyan, sabi sa Pahayag 21:8. Gusto ko pong basahin natin, although alam na natin to at wala po dyan sa PowerPoint ko. Ang sabi po dyan, subalit para naman sa mga duwag, mga taksil, mga gumagawa ng kasuklam-suklam na bagay, mga mamamatay tao, mga nakikiapid, mga mangkukulam, mga sumasamba sa Diyos-Diyosan at sa lahat ng mga sinungaling, ang magiging bahagi nila ay sa lawa ng nagliliyab na apoy at asupre. Ito ang pangalawang kamatayan. Mga kapatid, napakalinaw na sinasabi ng Biblia. May mga tao po tayong makakausap na sinasabi, hindi naniniwala sa impyerno. Pero biblically po, ang impyerno ay totoo. Ano po? Ang impyerno ay talaga pong sinasabi ng banal na kasulatan na ito ang patutunguhan ng mga taong walang pagkakilala sa Panginoon. Kaya nga po napaka-importante sa iglesia, sa ating mga mananampalataya na ibahagi ang salita ng Diyos. Kung tayo ay concerned sa mga tao, sa mga mahal natin sa buhay, kung tayo ay concerned sa ating mga kaibigan, kung tayo ay concerned sa ating mga kabarangay, sa mga taong kakilala natin, tayo po ay magbabahagi ng salita ng Diyos. Because the hell is real and eternal. Dahil totoo na may impyerno, totoo na ito ay walang hanggang kaparusahan, totoo na ito ay mararanasan ng sino mang hindi nananampalataya sa ating Panginoon. So it is so important for the church to share the gospel. Huwag po nating ikahiya ang pagbabahagi ng salita ng Diyos. Privilege po yan, mga kapatid. Ano po? Privilege, opportunity ng bawat isa sa atin na ibahagi ang salita ng Diyos. Hindi po ito nakakahiyang ibahagi. Sapagkat ito ay para sa kapakanan ng bawat isa na wala pang pagkakilala sa ating Panginoon. Ano po? Sasabihin natin, naalala ko tuloy yun sa mga kabataan. Ano po? Sabi ay,
bakit pa kailangan nating ibahagi ang salita ng Diyos? Gayong alam naman ng Diyos kung sino ang sa Kanya, kung sino ang maliligtas. It is important po na ibahagi pa rin natin ang salita ng Diyos kahit na alam ng Diyos kung sino ang sa Kanya, kung sino yung mga alam po ng Diyos kung sino yung mga mananampalataya sa Kanya. Alam ng Diyos kung sino yung tatanggap sa Kanya. Pero alam mo ba? Alam ko ba? Alam ba ng bawat isa sa atin kung sino sa ating mga nakapaligid ang tatanggap at mananampalataya sa Kanya? Hindi po natin alam. Wala tayong foreknowledge. Ang God lang po ang may kakayahan nun. At maaaring ikaw, ako, tayo ang gamitin ng Diyos upang yung tinawag niya, upang yung Kanyang mga pinili na yon ay makakilala sa Panginoon. Tayo pala yung gagamitin. Paano kung hindi tayo mag-share ng gospel? Paano sila makakakilala? So, napaka-importante po to share the gospel. Ano po? Sabi po ay, it is the power of God for the salvation of those who believe. Napakaganda po ng talatang yon sa Romans 1:16. Ano po? So, mga kapatid, hell is real and eternal. Dito po, may isa po akong quotation na nabasa. Gandang-ganda po ako sa kanya. Ayan, sabi po dito, if you had a cure to cancer, wouldn't you share it? Sabi po ay, if you had a cure to cancer, wouldn't you share it? Sabi, kung meron kang alam na gamot sa cancer, hindi mo ba ito isi-share sa mga taong meron nito ng cancer para ma-cure, magamot yung kanilang cancer? Pero mga kapatid, ito yung katotohanan. You have the cure to death. Get out there and share it. Ano po? Sabi po ay, you have the cure. Meron tayong panlunas sa kamatayan, sa walang hanggang kamatayan. Sabi po ay, umalis ka dyan. Ano, sa kinatatayuan mo and share it. Huwag mong sarilinin yun. Ano po? Huwag mong sarilinin yun. Ikaw na-cure ka. Ako na-cure ako. Ano po, nagamot ako doon sa walang hanggang kapahamakan. Doon sana ako'y pupunta sa impyerno. Alam ko, nagamot ako doon. Alam ko, inalis na ako ng Diyos doon. So, naranasan ko yung lunas doon sa aking problema, walang hanggang kamatayan, walang hanggang kaparusahan. Sabi po dito mga kapatid, get out there and share it. Ano po? Huwag po na tayong manatili sa ating kinatatayuan. Huwag po na tayong manatili. Kung nasaan lang tayo, huwag po tayong masiyahan. Yung po sinasabi dito, huwag po tayong masiyahan na ikaw, ako ay nalunasan sa ganoong problema. Pero napakaraming tao ang posible na mag-suffer pa sa napakatinding problemang ito. Ano po? Sabi po ay, kasi siguro tayo, kung mayroon tayong kahit hindi nga cancer kahit na yung mga simpleng karamdaman lang, pag may alam tayong lunas, ay inumin mo yan, alam mo ba, magaling yan, makakatulong yan sa'yo. How much more po yung alam natin na napaka-importante, napakahalaga po na dapat napagtuunan ng pansin ng mga tao, yung pong eternal death, ano po, na posible na maranasan ng walang pagkakilala sa ating Panginoon. Sabi po doon sa binasa natin kaninang talata, itinapon sa lawang apoy ang sino mang hindi nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay. Pero ang tanong ko po mga kapatid, baka tayo'y nagsasabi nito, pero sigurado po ba tayong nakasulat ang pangalan natin sa aklat ng buhay? Hindi na tayo makasagot. Sige, sure po ba tayo nakasulat ang pangalan natin sa aklat ng buhay? Yan. Dapat po sigurado tayo doon. Ano po? Biblically po, sinasabi sa Bible, dapat sure tayo. Ano po? Hindi natin pwedeng i-share ang wala tayo. We cannot share what we don't have. Ano po? Hindi po natin kaya, hindi po natin pwedeng i-share ang wala tayo. Baka po minsan ay eto, mas nakakatakot po ito at sana wala po sa atin. Ano po? Hindi tayo makapag-share because hindi natin sure kung tayo ay merong eternal life. Di po ba? Mas nakakatakot po yun. So sa atin po mga buhay,
siguraduhin po natin. Siguraduhin po natin, ako ay sure na sa eternal life. At para madali pong ibahagi kung meron tayo. Ano po? At mahirap pong magbahagi kung wala tayo. Kung tayo may doubt pa, may pag-aalinlangan pa sa ating mga sarili, mahirap po talagang ibahagi. Hell is real and eternal. Ano po? Ito po ang isang reason why it is important for the church to share the gospel. Pangalawa po, sharing the gospel reveals the heart of God. Ano po? Sharing the gospel reveals the heart of God. Yan. Sabi po sa Romans 5:8, actually mga familiar verses ang ating mga pinag-aaralan. Sabi po sa Romans 5:8, ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. Sharing the gospel, ang pagbabahagi ng salita ng Diyos, ipinapahayag po nito ang puso ng ating Panginoon. Ano ba yung heart ng ating Panginoon? Ano ba yung nasa damdamin ng ating Diyos? Sabi po dyan, ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang nang si Kristo'y mamatay para sa atin, noon tayo'y makasalanan pa. Ipinadama niya sa iyo, sa akin, ang kanyang pag-ibig. At gusto rin po ng God na maranasan ito ng lahat ng tao. Yung kanyang dakilang pagmamahal sa bawat isa, sa bawat tao. Nais po ng Diyos na maranasan ng mga tao sa ating paligid through us. Sa pamamagitan po ng bawat isa sa atin na ma-share natin ang pag-ibig na ikaw, kapatid, mahal ka ng Diyos. Kahit nagaano pa ka pa makasalanan, minamahal ka ng Diyos. Kahit gaano pa tayo kasama, kasi naranasan po natin tayo naman ay hindi isinilang, sabi nga ni Pastor, walang isinilang na born again na, walang isinilang na, yes, marahil isinilang ka sa pananampalatayang Kristiyano, pero hindi automatic na ikaw ay ligtas na. Kasi ang kaligtasan ay personal na experience po yan. Personal experience. Kami pong mag-asawa, kami sure kami may eternal life. Pero si Miko at si Ella, sila po at ang God ang nakakaalam kung talagang may eternal life sila. Ang tungkulin namin ay ibahagi sa kanila ang salita ng Diyos. So, napaka-importante sa ating mga parents, hindi lang natin dinadala sa church ang ating mga anak, kundi talagang naibabahagi natin sa kanila ang salita ng Diyos. At natanong na po ba natin ang ating mga anak, sigurado ka bang may eternal life ka na? Sigurado ka bang may buhay na walang hanggan ka na? Sigurado ka ba na natanggap mo na si Jesus Christ as Lord and Savior ng iyong buhay? Mahalaga po yan na maipakita natin sa mga anak natin, and hindi lamang nga po sa ating family, kundi sa lahat ng tao, yung pagmamahal ng Diyos, naranasan kasi natin na-experience natin kung gaano tayo kamahal ng ating Panginoon. So, let's share it. Ano po, wag nating sarilinin. Yan. Ito po yung nagpapahayag ng damdamin ng ating Panginoon, ng puso ng ating Panginoon. Yan. Sa 2 Peter 3:9, ang sabi po, ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa kanyang pangako tulad ng inaakala ng ilan. Hindi pa niya tinutupad ang pangakong iyon alang-alang sa inyo. Binibigyan niya ng pagkakataon ang lahat na makapagsisi at magbalik loob sa Diyos, sapagkat hindi niya nais na kayo'y mapahamak. Mga kapatid, ito yung puso ng Diyos. Ayaw po ng Diyos na mapahamak ang sinumang tao. Ano po? Ayaw po ng Diyos na ang mga tao ay mapunta sa impyerno. Ayaw ng Diyos na madala tayo ni Satan. Ano po? Sabi po ay, bakit hindi pa dumarating ang Panginoon? Tayo minsan, parang ako personally po, sabi ko, Lord, parang ang sarap na dumating siya. Yung pang ma-experience mo yung rapture. Siguro, ang mga bawat mananampalataya naman nangangarap ng ganon. Ano po? Na ang sarap siguro, Lord, na ma-experience yung rapture. Yung hindi ako mamamatay pero kukunin mo akong buhay. Parang si Elijah, di ba?
O, di ba? Hindi siya nakaranas ng kamatayan. Kinuha siya, karwahing apoy, tinaas. Si Enoch sabi ay hindi na siya nakita. Hindi natin alam kung ano nangyari sa kanya. Pero sabi doon ay hindi na siya nakita. O, pero siya ay napakalapit na ugnayan niya sa ating Panginoon. Di po ba? Parang ang sarap ma-experience ng ganon, mga kapatid. Pero ang puso ng Panginoon hindi lamang para dito sa mga mananampalataya ngayon, kundi para sa lahat ng mga tao. Napakarami pang tao na hindi nakakakilala sa Kanya. At sabi ng Panginoon diyan, hindi pa niya tinutupad ang pangakong iyon. Alang-alang sa inyo, binibigyan niya ng pagkakataon ang lahat na makapagsisi at magbalik loob sa Diyos sapagkat hindi niya nais na kayo'y mapahamak. Grabe yung puso ng Diyos. Kahit na ang mga tao napakamasuwayin na, napakatigas ng ulo, napakamakasalanan, ayaw ng Diyos na mapahamak. Binibigyan pa rin niya ng chance. Actually, chances ang mga tao para magbalik loob sa Kanya. And yan po yung tungkulin ng church. Gamitin tayo para yung mga taong yan magbalik loob sa Panginoon, para yung mga taong yan makakilala sa ating Panginoon. Di po ba? Kasi yun yung puso ng Diyos. Ayaw niyang mapahamak ang sino man. Pero tingnan niyo po, noon po siguro, noong matagal na panahon na, napakahirap para makapakinig ng gospel ang mga tao. Lalo na sa mga bansa na talagang grabe, mahigpit. Ngayon, ilan na lang ang bansang closed country? Ilan na lang yung bansang hindi pumapayag talaga na mapasok ng ebanghelyo. Ngayon, sa kasalukuyan, maraming paraan para ma-share ang gospel through radio, television, sa pamagitan ng ating mga cellphone. Di po ba? Social media, pwedeng i-share ang gospel. Kaya sabi nga natin, talagang nalalapit na yung panahon na pagdating ng ating Panginoon. Kasi sabi niya, hanggat hindi na ipangangaral ang Word of God sa lahat ng dako, hindi pa siya darating. Pero sa nakikita natin sa ating kapanahunan, konti na lang. Konti na lang ang hindi nakakapakinig marahil ng salita ng ating Panginoon. So, kaya kailangan yung urgency na tayo ay mag-share ng gospel. Marahil sabi na, ay nakapakinig na naman sila ng salita ng Diyos eh. Pero marahil hindi pa yun yung time. Malay nyo ngayon yung time na tayo palang gagamitin ng God para yung mga taong yan na noon, sabi natin, parang ang hirap. Alam nyo po, naalala ko noon, maliit pa ako. Yan, bata pa ako noon, elementary pa. Kung saan-saan kami nagko-crusade. Sa Kawayanan, dito. Basta, marami po na nagko-crusade ang church. Alam nyo po, may mga nanonood naman talaga. Naalala ko noon yung The Burning Hell. Yung mga ganyan, yung pinapanood sa mga crusade. May mga tao pong lumalapit naman talaga. Pag tumatawag, pag nag-i-invite para sa pagtanggap sa ating Panginoon. May mga lumalapit naman po talaga, pero hindi pa rin po talaga yung para makita natin sana pag pinalo up mo, hindi na sila willing. Pero mga kapatid, sabi nga po ay there is always time for everything. Merong oras para sa lahat ng tao. Pero tingnan po natin. Sabi nga, alam ng Diyos kung sino ang kikilala sa Kanya. Alam ng Diyos kung sino ang mananampalataya sa Kanya. Pero wala nga po tayong alam doon. Kaya po, sabi natin, hindi po natin pwedeng sabihin na nakakasawa na. Nakakasawa ng mag-share ng gospel sa mga taong yan. Katitigas naman talaga ng puso. Katitigas naman talaga ng ulo. Una po, patuloy natin silang ipanalangin at wag po tayong magsawa na ibahagi sa kanila ang salita ng Diyos. Kung hindi po sila tumanggap sa ating Panginoon, kung sa kabila, ginawa na natin lahat ng effort natin at wala pa rin, mga kapatid, wala tayong pananagutan. Wala po tayong pananagutan doon. Kasi, ginawa naman natin ang pinagagawa sa atin ng ating Panginoon eh. Yun yung tungkulin natin. Gawin natin. So, mga kapatid,
sharing the gospel reveals the heart of our God. Ano po, ipinapahayag nito yung pag-ibig, pagmamahal. Yung puso ng ating Panginoon, ayaw niyang may mapahamak. Ang tao po ang pumipili ng kanyang ikapapahamak. Ano po, binigyan tayo ng God ng will, ng sariling pagpapasya. Ano po, binigyan tayo ng God ng pagpapasya na kalayaan na magpasya. Kaya po, kung tayo ay nag-share ng gospel, nagpasya sila na hindi nila tanggapin, pagpapasya po nila yon. Ano po, wala po tayong pananagutan doon. Kailangan lamang po, patuloy pa rin tayong mag-share ng salita ng ating Panginoon. So, sharing the gospel reveals the heart of our God. At ang pangatlo po, actually, kung titingnan po natin, napakaraming reason why we need to share the gospel. Why the church needs to share the gospel. Pero ito lang po muna ang aking nakita, na ibahagi sa inyo. Ano po? Pangatlo po, Jesus made the gospel our mission. Ano po? Sabi po diyan sa Marcos 16:15, at sinabi ni Jesus sa kanila, humayo kayo sa buong sanlibutan at ipangaral ninyo sa lahat ang mabuting balita. Bakit daw? Una, sabi kanina ay hell is real and eternal. Sharing the gospel reveals the heart of our God. At pangatlo, Jesus made the gospel our mission. Ito po talaga ay tungkulin ng bawat isa sa atin. Task. Ano po? Ito po ay atas. Sabi nga po ito sa Great Commission sa Matthew 28. Ano po, 18-20. Ito po ay atas sa atin na ipahayag ang mabuting balita, bautismuhan sila, ano po, sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. At dito rin po, sa lahat ng gospel, makikita po natin to. Sa lahat, sa New Testament, makikita po lagi natin yung utos sa atin na ipahayag, i-share ang salita ng Diyos. Sabi diyan, sinabi ni Jesus sa kanila, humayo kayo sa buong sanlibutan at ipangaral ninyo sa lahat ang mabuting balita. Hindi naman po sinabi although sinabi ditong ipahayag nyo sa buong sanlibutan, pero hindi po tayo inuta, pumunta ka sa China, pumunta ka sa, yun po ay special calling po yung mga ganun, mga kapatid, na ang heart talaga nila ay pumunta sa mga lugar na yon, pumunta sa ibayong dagat para mag-share ng salita ng Diyos. Pero tayo po, kahit dito lang po sa ating community, dahil ang sabi po dyan, ipangaral ninyo sa buong sanlibutan. Pupunta tayo sa napakalayong lugar, but dito sa ating community pa lang, sa ating kapitbahay pa lang, hindi pa natin ma-share ang salita ng Diyos. Paano tayong hahayo pa sa mas malayo? Ano po? So mga kapatid, Jesus made the gospel our mission. Ang mission po talaga ng bawat isa sa atin ay ang mission ng ating Panginoon. Sabi ko nga po noong last Tuesday, ang mission natin, ito pa rin yung mission ng ating Panginoon. Sa pamamagitan ng buhay mo, sa pamamagitan ng buhay ko, ang mission ng Panginoon ay maligtas, iligtas ang lahat ng mga tao. Wala po tayong kakayahang gawin yon. Ano po, wala po tayong kakayahang gawin ang bagay na yon, pero ang Diyos po ang magbibigay sa atin ng lakas para maibahagi ang kanyang mga salita, para siya yung kumilo sa puso ng mga tao na ating mababahagihan ng salita ng Diyos. Hindi naman natin pwedeng i-convict yung mga tao. Wala po tayong kapangyarihan na yon. Ang banal na Espiritu po ang nagkukonvict sa mga tao na mabuksan ang kanilang puso, ang kanilang mga isipan sa salita ng ating Panginoon. Tanggapin si Jesus bilang Lord and Savior ng ating buhay, ng kanilang buhay, mga kapatid. Wala tayong kakayahan kasi nagawin yon. Pero ang Diyos ang may kakayahan nun. Ano po? Ang trabaho po natin ay ibahagi ang salita ng ating Panginoon. Ito po, sabi ni Charles Spurgeon, we are not responsible to God for the souls that are saved. Ano po? But we are responsible for the gospel that is preached and for the way in which we preach it. Ano po? Ang sabi po niya, hindi tayo responsable
ano po, sa God, sabi niya, for the souls that are saved. Kasi ang Diyos nga lang po may kakayahan na magligtas. Wala tayong kakayahang magligtas ng kaluluwa, ng tao. Wala po talaga tayong kakayahan nun. Ang Diyos po ang may kakayahan na gawin yun. Sabi nga po ay, kung wala ang pagkilos ng banal na espiritu, wala, magiging mananatiling matigas ang puso ng tao. Pero ang banal na espiritu, ang ating Diyos, ang nagbibigay ng kakayahan sa tao na maunawaan ang salita ng Diyos, na tanggapin ito, na manampalataya sa ating Panginoon. Kaya nga po, sa salvation, wala tayong part. Ano po? Sa salvation po, wala akong part sa salvation ko. Ano po, salamat sa Panginoon dahil binuksan niya ang aking puso, binuksan niya ang aking isipan, binigyan niya ako ng kakayahang manampalataya, maunawaan ang kanyang mga salita. Ganun din po sa ating mga sishiran. Mga kapatid, ang Diyos lamang ang may kakayahan na baguhin ang isipan, ang puso ng mga tao. But, sabi diyan, we are responsible for the gospel that is preached. Ano po? Responsable po tayo sa pagpapahayag ng salita ng Diyos at kung anong gospel yung ipinapahayag natin. Yung tunay na pananampalataya, tunay na gospel na ang ating Panginoong Jesus ay siyang namatay, naliping, nabuhay na muli para sa ating mga kasalanan. Siya yung nagbata sa halip na tayo ang mapako dun sa krus, sa halip na tayong maparusahan, inako niyang lahat para sa atin. Yun po talaga yung gospel. Ano po? Si Jesus Christ, siya ay namatay sa krus ng Kalbaryo, wala siyang kasalanan. Namatay siya, nalibing, at nabuhay na muli para sa iyo at sa akin. So, sabi po ay, we are responsible for the gospel that is preached. Ano po? Kung paano natin ipinapahayag, and for the way in which we preach it, at kung paano natin ito ipinapahayag. Hindi po yung sarili natin ang matataas, kundi po ang pangalan ng ating Panginoon. Every time na magsishare tayo ng gospel, hindi po yung tayong magaling. Ano po? Kundi po ang lagi po nating sasabihin yung ating Panginoon. Ano po? Yung kapangyarihan ng ating Panginoon na magbago ng buhay. Hindi natin kayang baguhin ang buhay ng isang tao. Naalala ko po, lalo na sa mga kabataan, sabi ay, may mga nababasa po ako sa mga post. Pagka nagkaka-boyfriend at girlfriend, ang sabi, salamat sa iyo dahil binago mo ang buhay ko. Ayan. Oh, wow. Diba? May mababasa tayo mga ganon. Binago mo ang buhay ko. Yan. Dahil sa iyo, nagbago ang buhay ko. Dahil sa iyo, ganito, naging positive. Ano. Tapos, mga ilang panahon nag-break. Ano pa? Nag-break. Ano na nangyari? Salamat sa iyo. Bumalik na ako sa dati kong buhay. Yan. Diba? Salamat sa iyo. Mga ganon. Mababasa natin sa mga FB na grabe. Pero, bakit po? Kasi yung ganon, temporary lang pala. Temporary. Para bang nabubulag ka lang sa ano, ay mahal kita dahil lahat ng gusto mo gagawin ko dahil mahal kita. Ganyan. Parang tingin mo, nagbago ng buhay mo. Ano? Pero, ang tunay na nakapagpapabago lang po ng buhay ay ang ating Diyos. Tandaan po natin yan. Kahit ako, hindi ko kayang baguhin ang buhay ng anak ko. Hindi ko po kayang gawin yon. Pwede ko siyang pangaralan, pwede ko silang sabihan, pero wala akong kakayahan na baguhin ang kanilang buhay. Ang Diyos lamang, ang habag lamang ng Diyos ang ating pwedeng asahan. So, mga kapatid, hindi po tayo makapagpapabago, hindi po natin kayang iligtas ang tao, pero may kakayahan tayong i-share ang salita ng Diyos upang siyang makakilala sila, upang mabuksan ang kanilang puso at isipan. Unahin po natin, prayer, prayer, prayer para sa kanila. Bago po tayo humayo, hindi po ba, nakatakda tayo, meron tayong house to house. Bago po tayo humayo, kailangan po talaga ay bunuin natin sa panalangin. Una, yung ating mga sarili, yung ating church, sa pagbabahagi
ng salita ng Diyos. So sa ating pong conclusion, nasabi ko na pala ito kanina, wala tayong kakayahang iligtas ang sinumang tao mula sa walang hanggang kapahamakan. Subalit, tungkulin nating ipangaral ang mabuting balita. Ano po? Wala po tayong kakayahang iligtas ang sinuman. So, hindi po natin pwedeng sabihin sa ating kapwa, kung hindi naman dahil sa akin, hindi ka naligtas. Kung hindi naman dahil sa akin, hindi ka makakakilala sa Panginoon. Ayan. Hindi po natin dapat isusumbat yung mga bagay na yun. Dahil kung wala ang pagkilos ng Panginoon, kahit anong gawin mo, hindi makakakilala ang iyong kapatid. Ano po? So, wala tayong kakayahang iligtas ang sinumang tao mula sa walang hanggang kapahamakan. Pero yung tungkulin natin, dapat gawin po natin. Prepare na po ba ang bawat isa sa atin na gawin yung task ng ating Panginoon? Yan, mahina. Prepare na po ba tayo na gawin yung task, yung atas sa atin na ibahagi ang Word of God? Yan, mga kapatid, nawa po sa bawat isa sa atin, sa ating challenge, pray that you would genuinely warm to the task of reaching the lost in your community and beyond with saving gospel treasure. Yan po ang sabi ni John MacArthur. Ipanalangin po natin na tunay, totoo, na talagang magkaroon tayo ng alab sa iniaata sa atin ng God na abutin ang mga taong wala pang pagkakilala sa ating Panginoon, sa mga taong nakapaligid lang sa atin, and beyond pa, kung meron pa tayong mga kilala, kahit sabi nga natin kanina, yung cellphone natin, pwede natin gamitin to share the gospel. Kahit nga nasa ibang bansa, pwede na natin sharean ngayon. Ano po, kahit nasa napakalayong lugar, pwede natin bahagihan ng salita ng Diyos. Kaysa naman sa Facebook ka ng Facebook, laro ka ng laro, ay mag-share ka ba ng memory verse, ng verse na makapagpapalakas sa iyong kapatid. O, diba? Ay ito po isang malaking bahagi ng pagsishare, pagbabahagi ng salita ng Diyos. So pray, pag-pray po natin na totoo, tunay, na tayo ay mag-alab dun sa iniaata sa ating tungkulin na abutin natin ang mga naliligaw, ang mga taong wala pang pagkakilala sa ating Panginoon. Ano po? With saving gospel treasure. At ang ipagkakaloob po natin, ang mai-share po natin sa kanila, sabi po dyan ay saving gospel treasure. Treasure. Hindi po ito maaagaw. Yung treasure po dito kasi sa mundong ito. Sabi nga po sa Matthew ay kinakain ng tanga, nananakaw. Pero po yung saving gospel treasure, hindi po mananakaw ng sinuman. Sapagkat kung ikaw ay totoong ligtas, may buhay na walang hanggan, may assurance ka ng salvation, hindi yan mananakaw, even ng kaaway. Ano po? At kaya nating mapagtagumpayan ang lahat ng gawa ng kaaway. So, it is so important for the church to share the gospel because the hell is real and eternal, because sharing the gospel reveals the heart of our God, and because Jesus made the gospel our mission. At dapat nasundin natin yung task ng ating Panginoon na ibahagi ang kanyang mga salita upang ang mga tao ay kumilala sa kanya at magkaroon din ng buhay na walang hanggan na mayroon ang bawat isa sa atin. Tayo po ay muling manalangin. Lord, maraming salamat po sa iyo sa umagang ito. Salamat sa iyong mga salita na patuloy na nagpapaalala sa amin na hindi namin dapat ikahiya ang pangangaral, ang pagbabahagi ng iyong mga salita. Bagkus po, Panginoon, ay ikagalak namin ito. Bagkus po, Panginoon, ay
magkaroon kami, Panginoon, ng init, ng alab na gawin ang bagay na ito. Kasi ito yung nais mo, ito yung mission mo, ito yung puso mo, Panginoon, na ang bawat isa sa amin makibahagi sa pagbabahagi ng iyong mga salita upang marami pang tao ang makakilala sa iyo, Panginoon. Upang marami pang tao, Panginoon, ang magkaroon ng eternal life, O Lord God. At naniniwala po kami, pwede niyo pong gamitin ang iglesyang ito, ang IRM Ministries Balibago, upang magawa ang task na iyon, aming Diyos. Nawa po, sa kinaupuan ng aking mga kapatid, sa mga sandaling ito, patuloy na iparealize po sa amin, Panginoon, ang kahalagahan ng pagbabahagi ng iyong mga salita. At magkaroon kami po, Panginoon, ng challenge na magawa ito sa biyaya, sa tulong mo, sa lakas na pwede mong ipagkaloob sa bawat isa sa amin. Purihin ka po aming Diyos, itong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless po. Halina't magbigay sa gawain ng Diyos. Kung nais mong ika'y pagpalain lubos, halina't ihandog ang mabuting ani, kasabay ng pagsambay, pagpupuri. Halina't magbigay sa gawain ng Diyos. Kung nais mong ika'y pagpalain lubos, halina't ihandog ang mabuting ani, kasabay ng pagsambay, pagpupuri. Tayo po ay manalangin. Yes, Father God, patuloy po, O God, na nagpapasalamat kami sa natapos naming pag-aaral ng iyong salita. Lord, salamat, Panginoon, sa mga paalala mo, sa karunungan, Panginoon, at sa mga kaparaanan na itinuturo mo sa amin na iyong mga anak upang ma-share namin, Panginoon, ang mabuting balita, Panginoon, sa mga tao na wala pang pagkakilala sa iyo, O God. Patuloy, Panginoon, na nagpapasalamat kami sa pagpapala mo, Panginoon, sa bawat source of income ng bawat isa, O God. Salamat, Panginoon, sa patuloy na pangunguna at paghahari mo sa buhay ng bawat isa. Lord, bahagi ng aming pagsamba at pagpupuri sa iyo, Panginoon, ay ang pagbabalik namin ng pasasalamat sa iyo, Panginoon, sa pagbibigay namin ng aming handog at ika po, O God. Patuloy po, O God, na masumpungan mo po ang bawat isa na tapat at naandoon ang kagalakan ng puso, Panginoon, na nagbibigay sa iyo, O God. Patuloy po, O God, na i-bless mo po ito upang magamit namin sa ikalalago ng iyong iglesia, Panginoon, at sa ikatataas at dadakila ng iyong tanging pangalan, O God. Patuloy po, O God, na salamat, Panginoon, dahil wala po ang katagumpayan na meron kami sa mga oras na ito sa araw-araw naming pamumuhay, kundi dahil sa iyo, O God. Dahil ikaw ang palagi naming kasama, O Diyos. Kaya naman, Panginoon, sa iyo ang pinakamataas na papuri at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Kung sino naman po ang may nais na magpasalamat, inaanyayahan po sa unahan.
Sige po mga kapatid, tayo po ay sama-samang manalangin. Samahan niyo po kami sa pagpapasalamat sa Panginoon sa pagkilos niya sa buhay ng ating mga kapatid. Let us pray po. Lord, maraming salamat po sa iyo sa umagang ito. Tunay nga po, Panginoon, napakabuti mo sa iyong mga anak. Lord, lubos po kami nagpapasalamat sa buhay ni Ma'am Sheila, ni Kuya Nelson po, Panginoon. Last Thursday po, Panginoon, sa kanilang paglalakbay papuntang Bulacan, ay ang pag-iingat niyo po ay naranasan nila, O Lord God, sa kabila po, Panginoon, ng kanilang hindi magandang karanasan po, Panginoon. Muntik na silang maaksidente, pero ang iyong biyaya sa kanila ay talaga pong naroon po, Panginoon. Iningatan mo po sila, nakarating sila doon ng safe, nakauwi din ng safe, Panginoon, at sa kanilang mga inaasikaso, kayo po ang nangunguna, Panginoon, sa mga documents na kanyang ipinasa doon sa Bulacan. Naniniwala kami, Panginoon, ikaw po, Panginoon, ang nakakaalam ng pinakamabuti para kay Ma'am Sheila at sa kanyang family, Panginoon. Kaya ngayon pa lang po, lubos kaming nagtitiwala, lubos kami nagpapasalamat, Panginoon, doon sa iyong pagkilos na gagawin doon sa katugunan, sa kanilang mga prayer ayon sa iyong kalooban, aming Diyos. We pray po, Panginoon, na patuloy na pagpalain sila, ingatan at maranasan po, Panginoon, ang iyong biyaya sa kanilang family, O Lord God. Patuloy na provision din sa kanilang mga pangailangan at sa mga inaasikaso pa po ni Ma'am Sheila, Panginoon. Ayon pa rin nga po sa iyong kalooban, mangyari po ang nasain ng kanyang puso, Panginoon, at ng kanyang family, O Lord God. Ganon din po, Panginoon, lubos kami nagpapasalamat sa buhay ng Tia Ingay po, Panginoon. Siya po ay magdiriwang ng kanyang kaarawan. Lord, we pray po, Panginoon, na patuloy na samahan mo siya, pagpalain kung paano iningatan mo siya noong nakaraang taon po, Panginoon. Lord, ganon din po, Panginoon, na pag-iingat, pagsama, lubos na pagpapala pa. Ang pagkaloob mo po sa Tia Ingay po, Panginoon, lubos na kalusugan, kalakasan na nagmumula sa iyo at ibayo pang pananampalataya sa iyo, aming Diyos. Lubos na ang lahat po ng kanilang mga pangangailangan, kayo po nawa, Panginoon, ang magkaloob at patuloy na lumalim pa siya sa pagkakilala at paglilingkod sa iyo, aming Diyos. Ganon din po sa Tia Nunor. Salamat po, Panginoon, sa pagbibigay din ng panibagong taon ng sa kanyang buhay. Lord, salamat sa inyong mga biyaya ng kalakasan ng buhay, pagkamat nakakaramdam ng iba't ibang karamdaman sa kanyang katawan, pero ikaw po ang nagsusustain ng kalakasan. Maraming salamat, aming Diyos, at dalangin po namin, ibayo pang kalakasan, buhay, ang ipagkaloob mo sa kanya na magamit sa paglilingkod sa iyo, aming Diyos. Patuloy na kayo po ang magbigay ng nasain ng kanyang puso at patuloy na magpala sa kanya at sa kanyang buong sambahayan, aming Diyos. Ganon din po kay Kuya Joel. Lubos po kami nagpapasalamat, aming Diyos, sa kalakasan na ipinagkakaloob mo po sa kanya. Bagaman po, Panginoon, sa mga fighting sa kanya, may problema sa puso, pero ikaw po ang Diyos na nakababatid ng tunay na kalagayan niya, O Lord God. Kayo po, Panginoon, ang pwedeng mag-heal. Total healing, Panginoon, pwede mo pong iparanas kay Kuya Joel. Salamat po, Panginoon. Nitong mga nakarang araw sa kabila ng kanyang mga ginagawa, walang anumang nararamdaman sa kanyang lupang katawan. Ito po ay biyaya mo, Panginoon. At patuloy kaming umaasa, Panginoon. Patuloy kaming nananalangin, Panginoon, na ibayo pang pagpapala, iparanas mo po kay Kuya Joel. Total healing, Panginoon, sa kanyang mga naramdaman in the past. Ay pwede niyo pong ipagkaloob nga po sa kanya ayon sa iyong kalooban, at patuloy na maranasan niya po, Panginoon, ang ibayong pananampalataya, pagtitiwala, Panginoon, at ng kanyang pong sambahayan sa malaking magagawa mo para kay Kuya Joel, aming Diyos. Patuloy na maranasan nila ang lubos na pananampalataya sa iyo, aming Diyos, at patuloy, Lord, makita nila ang iyo pong pagkilos sa kanyang buhay at sa buong sambahayan, Panginoon. Ganon din po, Panginoon, kay Naya, kay Kerr, kay Miko, kay Ella, at sa marami pa naming mga kabataan, Panginoon, na nung nakaraan po, Panginoon, na third quarter, na sila po, Panginoon, ay nakasama sa with honors, with high honor, with highest honor, Lord. Tunay nga po, Panginoon, ang papuri at pasasalamat ay sa iyo lamang sa mga karunungan ay pinagkakaloob po sa aming mga kabataan na ito, aming Diyos. Dalangin po namin, Panginoon, na ibayo pang karunungan, maranasan nila katiyagaan, pagsisikap na makatapos sila sa pag-aaral, at nawa po, Panginoon, matupad nila ang kanilang mga pangarap sa buhay dahil iyon po ang iyong nais para sa kanila, Panginoon.
Nawa nga po ang mga batang ito, maging ang mga kabataan na hindi nakatayo dito sa unahan, Lord, we pray po, Panginoon, hindi lamang sila mag-excel sa kanila pong pag-aaral, lalo tigit po, Panginoon, mag-excel sila sa pananampalataya at sa paglilingkod sa iyo, Panginoon, at patuloy na mataas ka sa buhay ng mga kabataang ito. Luwalhatiin ka po at patuloy na ibuhos sa kanila ang iyong masaganang pagpapala sa lahat ng aspeto ng buhay ng mga kapatid namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. God bless po sa inyong lahat. Tayo pong lahat ay magsitayo, awitin po natin ang Doxology. Luwalhati papurihan ang Ama, Anak na mahal, at ang Espiritong Banal ng tanang mga nilalang. Maraming salamat po aming Ama sa pagsama niyo sa amin, sa aming pagsamba sa umagang ito. Salamat sa buhay ng aming mga kapatid, Panginoon. Salamat, O Lord God, sa iyong biyaya ng kalakasan nga po sa bawat isa sa amin. Salamat po, Panginoon, at patuloy nawa na maranasan ng bawat isa sa amin, Panginoon, ang iyong pagkilos sa mga kapatid namin na nasa ibayong dagat. Patuloy namin idinadalangin na nawa po sa kanila pong mga trabaho, sa kanilang mga kinalalagyan, Panginoon, ay maranasan nila po, Panginoon, ang iyong pag-iingat, ang pagsama mo sa kanila. At nawa po, Panginoon, kahit malayo sila sa amin, ay maranasan nila po, Panginoon, ang malapit at maayos na relasyon sa iyo, aming Diyos. Nawa po, Panginoon, kahit nasaan silang lugar, nawa po ay maging mabuti silang halimbawa, makapamuhay ayon sa nais mo po, Panginoon, at makita, sa pamagitan ng kanilang buhay po, Panginoon, ay tunay na may mga tao po, Panginoong makakilala sa iyo. Dalangin po namin, pagpalain niyo po sila sa kanilang mga trabaho, patuloy na bigyan ng kalakasan sa bawat araw, at patuloy nawa na maranasan nila po, Panginoon, ang malayang ugnayan sa kanilang mga family dito sa Pilipinas. Ganon din po, Panginoon, ang mga kapatid namin na nagtatrabaho dito sa Pilipinas, saan mang lugar, we pray po, Panginoon, na patuloy rin na kayo po ang magbigay ng kalakasan, maayos na kalusugan sa bawat isa. Bagaman nga po napakainit ng panahon, Lord, i-sustain niyo po ang lakas ng bawat isa upang sa kanilang mga pagtatrabaho po, Panginoon, ay patuloy na magawa nila ito effectively, Panginoon, at efficiently po, Panginoon, Lord. I-bless niyo po ang mga trabaho ng aking mga kapatid at patuloy nawa na ayon sa iyong kalooban, mag-excel sila sa kanilang mga ginagawa at sa kanilang mga company, O Lord God, at patuloy na maranasan nila ang ipagpapala sa lahat ng aspeto ng kanilang buhay. Maging ang mga kapatid namin na may mga iba't ibang negosyo, Panginoon, maliit man to, malaki man ito, Panginoon, ano man ang mga negosyo ng aming mga kapatid, pagpalain niyo po, Panginoon, at patuloy na palaguin upang maparangalan ang iyong dakilang pangalan. Sa lahat po ng aming mga kapatid na nag-aaral, iba yung pagpapala, karunungan, ipagkaloob niyo po sa kanila, Panginoon, sa mga naghahanap ng trabaho. Kayo po ang magbigay ng trabaho, Panginoon, na ikaw ang mapaparangalan sa aming mga buhay. Lord, sa bawat isa sa amin, patuloy nawa na maranasan namin po, Panginoon, ang kasiglahan ng paglilingkod sa iyo, ang ibayong pananampalataya sa kabila ng lahat ng aming mga nararanasan sa bawat araw. Patuloy, Lord, na ang pagtitiwala sa iyo ay maranasan ng bawat isa sa amin, Panginoon. Lord, hindi po kami mananatiling magkakasama sa umagang ito. Ang dalangin po namin, Panginoon, Lord, sa isang linggong muli na ito, ikaw po ang sumama sa amin. Ikaw po ang nawa ang mag-iingat sa amin, Panginoon. Nawa po, Panginoon, proteksyonan nyo kami laban sa anumang gawa ng kaaway, laban sa init ng panahon, at patuloy, Lord, na maranasan namin ang iba yung pagpapala na nagmumula sa iyo at sa aming mga pamilya.
Patuloy nawa, Panginoon, na ikaw ang maghari. Ang pag-ibig mo po, Panginoon, at ang maghari sa bawat tahanan, ikaw ang maging sentro, aming Diyos. Lord, sa iyo po namin pinagkakatiwala ang aming mga sarili at kanawa po sa lahat ng aming mga pangailangan. Ang iba yung pagpapala mo po ay maranasan namin sa lahat ng aspeto ng aming mga buhay. Purihin ka po, aming Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Yan. Good morning pong uli. Good morning pong muli mga kapatid at sa atin pong mga groups mamaya. Alamin po natin, yan, sa ating mga grupo, kababaihan, kalalakihan, YMO, mga kabataan, sino yung may kakayahan ng mag-share ng salita ng ating Panginoon through one verse evangelism, or kung hindi naman yon ay kung mayroong ibang way, pwede pa rin po. At tapos po ay sila po ay pa-partner doon sa wala pang kakayahan. Ano po? Tapos po mag-observe na lang po ako. Tapos po sa isang linggo po magkakaroon po tayo ng sama-sama para po makita natin ano ba yung do's and don'ts sa ating paghayo. Yung dapat natin gawin at mga hindi natin dapat gawin kapag tayo ay humahayo. Next week na po lang yun.